Okay, so previously, yun nga, previously on statics, we solved this problem using uh, yung fastest way nga, what I think the fastest way to solve this kapag given na yung mga forces, yung force, ang kinukuha lang ay yung equivalent force o yung resultant. Pwede ring equilibrium, equilibrant. So, mabilisan yung vector, diba? Unlike sa kapag yung conventional kasi na three equations triangles, ilang beses mo paulit-ulit ita-type yung force, 'di ba? Tas yung length niya, o diyan isahan lang. Lagay ka lang ng ano, lagay ka lang nung position vector, tas multiply mo sa force, tas yun, divide mo sa absolute value ng vector na yun, yun na yun. Tas pag-add mo na lang silang tatlo. Kaya, yun yung tingin ko, pinakamabilis kapag given yung T1, T2, T3. Kinukuha yung resultant or yung equilibrium. So, yan. Attach ko na lang yan. Hindi pa napanood kung ito yung una mong mapanood. So, dito, susunod, ayan, three forces naman yung hinahanap. Which is, ayan, equivalent to the resultant na 210 K. Ibig sabihin pag K, along Z. Ayan. So, solve natin to by ano naman, by matrices. Okay, so alam naman na kasi yung conventional eh. Pero sige, pakita ko yung conventional din para ma-relate siya sa matrix kasi parehas sila eh. So may iba lang yung parang syntax nung sa matrix. Pero similar sila. Okay, so determine the three forces acting on the plate. So kailangan lang natin nung ano, distance lang ulit. Sige, sulat na lang natin to. Oh, for example, sa T1, ulitin na lang din natin. Papunta tayo sa Z. Ayan, so na-clear na pala ulit. So, ayan, punta ka dito, tas angat. Ganun. So, ako pinapangalanan ko yun. Ginagawa ko yung ano eh, parang sa vector mode na ganyan. So, T1, ayun nga, recall natin, positive kapag dito nakapapunta. Ang liit naman. Ang liit naman nun. Positive kapag nakaturo sa may label na axis. Di ba? Yun din ba turo sa inyo nun? Pero kung wala, ay assume ka na lang. Ayan, ito naman yung sa X sa Zena. Ganyan. So, that is, yan, ang X natin ay -1, no? Kalahati. -1. Tapos, ang Y niya na ay ayan, towards the positive. So, that's 2. Then, ang Z ay 6. Yan yung sa T1. T1 na lang. Para sa T2, kailangan kasi natin yan eh. Parehas yan sa matrix tsaka sa conventional. Sa T2, ganun uli. So, punta ka dito X. So, opposite ng direction yun. So, negative yun. -2. Then, punta ka dito, -3. Then, +6. Ganun. Bilis lang. -2, -3, +6. Then, finally, 43 ay, ito naman yan. So, ang X niyan ay +2. Ayun, -3. Parehas lang sila. +2, -3 nga lang siya. So, +2, then, +2 nga lang siya. Pareho silang -3. +2, -3, then 6. So, ayan. Then, pag kukunin mo yung resultant niyan, lagay na lang din natin sa A, sa B, tapos C. Yung length, L1, L2, L3. Sige, lagay na lang natin. Lagyan ko na lang sa express. Square root ng, kahit wag mo na ano yung negative kasi isi-square mo rin naman. 1 squared plus 2 squared plus 6 squared. Ito ba yun? For a while. Game, tas yung B ay square root ng 2 squared plus 3 squared plus 6 squared. Pares lang sila, no? 3 squared plus 6 squared. Pares lang sila. Lagay ko na lang din sa C. 2, 3, 6 lang naman yan eh. Okay, so sunod. Ayan.
So, pag conventional tayo, pag conventional, pakita ko na lang din. Nasaan yung cursor ko? Pag conventional tayo, so magiging ano, para makuha yung ano natin, summation of forces along x, ganun. Summation of forces along x equals 0. Summation of forces along y equals 0. Pero, summation of forces along zi, and may value ka. Summation of forces along zi, yan na, may 210 ka. Positive side. Yung gagamitin natin. Okay, so, for summation forces along x, so, force for T1 times x component over, yun, A. X component niyan ay -1 tapos over A. Diba ganyan yun? Plus. Ay x ulit. T2 naman. X component niyan ay 2. So, -2 rather. -2 over sa B naman nakastore. Plus x component naman ng 3 times. Actually, pwede na nga ito erekta sa calc no? Sige, pero sulat na lang natin. T3 ay 2 tapos nakastore sa C, that is equal to 0. Okay, susunod, T1, Y component, that's 2, nakastore sa A, plus T2, nakastore sa T2 ay -3 naman, yung Y, 2, -3, tapos B, plus T3 naman ay, ayan, ang T3 ay -3 din over B. Ay, over C. ABC is equal to 0. Then finally, ayan, so T1 by, ayan, lahat na yan sila 6. Diba? -1 to 6. 6 over A plus T2. 6 din, 6 over B plus T3 ay 6 over C. That is equal to 210. Actually, ayan, pwede na yan. Gamitan natin. Ito na lang. Aha. So, mode 5, 2 pala, no? Kasi 3 equations, 3 ano. So, -1 over -1 over A. So, tinatamad ako mag-over. So, i-reciprocal ko na lang. Di ba? Pwede naman. -1, i-reciprocal. -2, b-reciprocal. -2b, reciprocal. Plus 2, c-reciprocal. Tapos 0. And then 2, reciprocal ng A. Tapos -3, reciprocal ng B. Tapos -3, reciprocal ng C. Tapos still 0. Finally, 6, reciprocal ng A. Tapos 6, reciprocal ng B. And then 6, reciprocal ng C. Parehas lang naman yun sila. Equals to 10. Okay, wait lang. Parehas silang upward eh. No? Ayan, 134.5. Ang bilis nga niya, no? 12.25. 12.25 pala exact. Ulit nga. 134.5. Okay, sige, okay na yan. 47. Yun ko nga, 47. Exact yun. Compare natin yan sa, sa matrix. Parehas lang din sila. Okay, 134.47. Ang T2 ay 12.25. Kinuha ko lang kasi ito sa answer key. Hindi pala yung exact, no? Then finally, 85.75. Yung mga exact, oh. 85.75. Ayan, kilonewtons. So, paano sila nagkatulad nung sa yung nasabi kong matrix? Pag sa matrix kasi,
Gawin nga natin yan niya. Kailangan mo siyang i-express in terms of, ayun, ito. Paghiwalayin mo lang tong ano, yung, tawag dun, yung Cartesian coordinates, tsaka yung itong ABC. Ganun lang. Paghiwalayin mo lang talaga yan. Parang ganito lang yung sa matrix. Ganito. In the form of matrix na tayo. So, ayun, sundan natin tong, eto, pag ganyan tayong format. 1, 2, 3, and tapos pahiga natin. Diba? Parang katulad lang din ito. So, ayun, -1, -2, 2. -1, -2, 2, then 2, -3, -3, 2, -3, -3, then 6, 6. Ayaw ko sabihin. Ayan. Then, multiply lang natin yan sa naka-diagonal. Ang diagonal niyan, ito, 1 over A. Diagonal matrix tawag natin dun, di ba? 1 over B, 1 over C. Okay? Then, yun, 0, 0 na yung the rest. 0, 0, 0. Di ba diagonal matrix tawag natin kapag ganyan? O, kapag minag-multiply mo yan, ano mangyayari? Pag pinag-multiply mo yan, etong lahat ng to, mamumultiply yan dito. Di ba? Sige, tignan natin yung sa matrix mamaya. Tapos, meron pa tayo isa. Ito na yung mga unknown. Ito yung T1, T2, T3. Tapos, ito yung mga resultant. Rx, equal na yan sa resultant ng Rx, Ry, at Rz. Actually, equilibrium, pwede rin naman. Resultant, equilibrium, equilibrant. Parehas lang din naman yan. I mean, sa direction lang naman yan nagkaiba. Okay, so ito, una natin i-simplify. Kasi ang goal natin, mapalabas natin ito eh. So, paano yan? Di ba multiplication of matrix yan? Naalala pa yun? Oh, recall tayo sa advanced math. Paano yun? Di ba ang ginagawa natin doon is check natin yung row by column. Row by column. So, 3 by 3. No, 3 by 3. 3 by 3. 3 rows by 3 columns. Isa naman, 3 rows. 3 by 3 rin pala yan. Square matrix sila parehas. 3 rows by 3 columns. So, basta pareho sila ng column nito at row nito, conformable yan sila. And ang magiging product nila, ang size ng dimension magiging product ng matrix na yon ay, ayan, 3 by 3. So, paano yan mangyayari? Hindi ko na pakakita yan lahat. Pero, discuss ko lang paano yung mangyayari talaga yan. Pero hindi na detailed. O, paano nga ulit yan? Di ba ito, i-multiply natin dito. Di ba? Ganyan yung ginagawa. Pagka multiply mo dyan, ito multiply mo dito. Ang ginagawa dyan is, ito multiply mo dito, ito multiply mo dito, ito multiply mo dito. Okay? So, ilalagay mo yon dito. Sunod. Sunod. Sunod is ito. Ito, ay wait. Kulang-kulang. Ito multiply mo dito, di ba? Ilalagay mo dito. Okay? Ang sunod is, yun pa rin, i-multiply mo naman dito. So, ilalagay mo yun dito. Di ba? Then, sunod yan, multiply mo dito, isa-isa. So, ganun pa rin yung pattern. Yan, yan, yan. So, ayun. So, ilalagay mo naman siya dito. Ngayon, repeat the process. Ito naman. At ito. Tapos, ilagay mo dito. Sum. Ito, 2 by yan. Tapos, 2 by yan. Tapos, ito by, negative 2 by 0. Tapos, yan. 0 naman kasi yung iba dyan eh. So, yun lang talaga yung lalabas dyan. Diba? So, ibig sabihin, ang nangyari, nung una mong minultiply, balik natin nung minultiply mo to, at ito,
ito lang yung lumabas. 1 by, negative 1 by 1 over A. O, yun yung kanina, negative 1 over A. O. Diba? Sunod. O dito, ano yung lumabas lang dito? Ito yan eh. Yung 2 by, and the rest ay 0 na eh. So, ang nangyari lang doon ay 1 by, itong 1 by 0, oops, itong 1 by 0, tapos yung negative 2 by B, ito 0 din to. Eh di ito lang din yung lumabas. So, ito yun. Doon mo siya nilagay, di ba? So, ganun sila nagkatulad. Then, yung sa 3 naman, ayun, ito hanggat dito naman. So, ito lang yung may product, negative 2 versus ayan. Eh, bakit negative? Ay, 2 pala. Ito na pala. Ito. Ito tsaka to. 2 times 2 over, 2 times 1 over C. So, ganun. Okay? So, ganun siya nangyari. So, may value ka na nito. Ayan. Ito na. Na-simplify mo na siya in a simple matrix eh. Na-simplify mo na siya as simple matrix, 3 by 3 matrix. May value ka na niyan. Tapos, ito na lang. T1, tapos T2, T3. Ayan. Pwede natin gawa na yung general in. That is equal to ito Rx, Ry, Rz. RZ. So, ganyan. So, pangalanan natin tong matrix A. Ito yung matrix A. Pangalanan natin tong X, matrix X. Tapos ito ay, ano ba? Matrix R na lang, resultant. Yan, R. Or A, B. Sige, okay na yan. Matrix. Ay, hindi. Wala kasi yan dun eh. Matrix A. So, ito pangalanan natin matrix B para, Caltech na tayo. Tapos ito naman matrix C. Di ba? So, paano mo yan gagawin? So, pag minultiply mo to, A cross B kasi ang goal natin is ito lang. So, paano natin masasolve yung bilang? So, pag matrix kasi, hindi nag-work yung divide. Ba, hindi nag-work yung divide. Ginagawa nun, ini-inverse mo. Pag ito, minultiply mo sa inverse niya, which is, ang inverse nun is A inverse, and then minultiply mo, multiply mo rin yun sa kabila. Pero take note, na may tamang order din yan, tamang pagkasunod-sunod. Or take note nga, sabi ko kanina, ma-multiply mo lang yung conformable ang dalawang matrix or pwede mo silang mapag-multiply kapag yung number of columns ng una is equal sa number of rows ng pangalawa. So, in this case, ito yung A inverse. And also, ang may mga inverse lang ay ang square matrix. So, ito yung A inverse. Ito naman yung ito na lang, gamitin ko na lang ayan, yung dimension niya na lang, ay inverse ay 3 by 3. And dapat, ang C natin ay, ayan, 3 by, wala na, 3 by 1. 3 by 1. So, ayun, conformable sila. 3 by 3 eh. 3 equals 3 yan. Pero kung pinagpalit mo yan, inuna mo si C, tapos A inverse. So, ang C ay 3 by 1. Di ba? Ang A inverse ay 3 by 3. So, ayun, hindi sila conformable, hindi sila compatible. So, di pwedeng pagbaliktad mo. Yun lang yung rules kapag sa nag-matrix ka. Kaya, ayun. So, ito, A inverse times A. Parang ano lang. Parang ganito. Recall na lang din tayo. Simple recall. Ang A inverse. So, doon tayo sa multiplicative. Multiplicative. Recall lang natin yan. So, for example, number, any number. Sige, n na lang. N, kasi nag-A ako dyan eh. N. Pag minultiply mo yan sa 1 over n, that is equal to 1, di ba? So, yan. Kaya, multiplicative identity, itong 1. Dito tayo sa additive. Pag additive naman, dalawa lang kasi yun eh. And, pag binawasan mo ng same yung number, so and that is equal to 0. Kaya, tawag natin sa 0, additive identity naman yan. Sa matrix, may ganun din. Sa matrix yan, A inverse times nung A, matrix ng A, that is an identity matrix. Naalala? And ang identity matrix is yung what? Yung diagonal niya, 1. Yan. Ganun. So, para mapalabas mo yan, ayan, B na lang siya.
So, A inverse eh. 'Di ba? Pero yung A na yon, ganito. Ay, hindi, ano pala. Dapat pala ginawa ko, ano. Ganito, ayusin ko ha. Ayusin ko lang. Yung calculator friendly na part. Caltech friendly na pala na part. Sige, okay na to. Discuss ko naman na yan. Ito, pangalanan natin itong A matrix na. Store natin yan sa matrix A. Ito naman sa matrix B. Ito pala, X na lang yan. Ano yan eh. Kasi ito matrix C. Ganon. So, ibig sabihin, ito pala ay, ano na, A inverse, ano na to. Gawin na natin to na A cross B, naka-inverse. Di ba? And A by B na to. Gawin natin yung sa calculator ng A cross B na A cross pang ano pala yun, pang vector pala yung term na yun. And A multiply by B. Matrix A by matrix B. So, ayan. Times X na nga to. Matrix X. So, ayun. Ang gagawin natin is itong buong A times B, pag nakuha mo yan, madali na lang kasi yun sa calculator eh. O, inverse mo yan. Then, eto, lagay mo siya dito rin. Multiply mo rin siya. Kaya ba? Ayan. A inverse, A times B, inverse nun, multiply mo sa. So, ayan, yan na yun. Para makuha mo siya. Ito yan eh. 3 by 3. Yan na yung para makuha mo si. Okay na rin to. So, ayan. So, ito magiging identity matrix. Diba? Magiging identity matrix to. Magiging identity matrix yan. Pag multiply mo nang naman yan sa X, so yan na rin yan. Diba? X lang din. So, X is equal to, ayan na. A cross B tapos inverse times C. Ito lang yung gagamitin natin para sa matrix. Mahaba lang yung discussion, ini-explain ko lang kasi siya. So, compare natin, di ko wawalain. So, gamit lang ako isa pang calc ko. Mode tayo, mode, matrix. As matrix ay tayo. Maglagay tayo ng value. Ano yan? Dapat meron ka mag-figure out ng dimension. Ayun, 3 by 3. Down ka lang, nasa number 2 yan. Ngayon, negative 1, negative 1, negative 2, negative 1, negative 2, 2, 2, negative 3, negative 3, tapos 6, 6. Again, negative 1, negative 2, 2, 2, negative 3, 3, 6, 6, 6. Nabanggit ko pa nga. Tama, di ba? Ay, saan ko nakuha to? Ayun. Negative 1, negative 2, 2, 2, negative 3, negative 3, 6. Okay, okay. After niyan, yan. CA mo lang. Yan, isa pa. Data ulit. Ng matrix B naman. 3 by 3 ulit tayo. So, ayun. Ay, di ko pala na-store pa yan, no? Ano ba yung isa? 7 lang naman kasi yung isa eh. So, negative 1 squared plus 2 squared plus 2 squared. Ha? 3 lang ba yun? Memory ba ako? Ay, mali, 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 mali. Mali akong tingin. 1 squared plus 2 squared plus 6 squared. Nadali ako dito. Ito yung kinuha ko, yung mga x. Ayan, 6.4. Yun na lang store ko. Sige, store ko na lang din yung isa pa. 2 squared, 6, 3 squared, 6 squared. Yan yung 7 lang. Store ko sa B. Store ko rin sa C. Ganun. So, matrix B na tayo. Ayan, so ganun pa rin. Ayan, 1 over A, 1 over B, 1 over C. So, ganun lang.
So, A reciprocal, tapos B reciprocal, tapos C reciprocal. Okay. Yan na yun. Tapos matrix C, data C, ano yan? 3 by 1. Unahin mo to, row by column tayo. 3 by 1, di yan 1 by 3. 3 by 1. Ito, C pala. C. So, 0, 0, 2, 10 yun, di ba? Same lang yun dito. Yan lang yun, 0, 0, 2, 10. 0, 0, 2, 10. Okay, so, ayan. So, paano ulit yun? A times B inverse nun. Tignan mo, may magic dito eh. Tignan mo na. A times B, tapos inverse nun. Okay. Half inverse nun. Inverse ng matrix ans. Ayan. Tapos times natin sa matrix C. Oh, ayan. So, ito agad makukuha mo. 234.46. Yan, pares naman. Tapos, ito, 12.25 and 85.75. Pero, pwede ka nang di ko alam ba't nag-work yan dito eh. Pero alam mo bang pwede mong gamitin yung reciprocal dito sa inverse? Pero, hindi kasi, di ba? Hindi nga kasi magkaiba yung ano, di ba? Yung reciprocal tsaka inverse. Magkaiba yun. Pero dito, hindi ko alam bakit nag-work na pwede mo rin lang din siyang gawing matrix A by matrix B. Reciprocal mo lang yan. Ano, inverse na rin daw yan eh. By matrix C. Oo. Yan yung sa mga Caltech kasi. Di ba? Hindi mo na kailangan kunin yung inverse pa. And applicable yun kahit yung matrix A lang kunin mo. No, inverse ng matrix A. Ayan. So reciprocal. Tingnan mo. Kunin mo muna yung inverse ng ayan. So determinant, transpose, identity, adjoint, inverse. Inverse na sabihin natin yung matrix A. Ayan. Compare natin sa ano 0 point ayun. Store natin yan sa ano. Store natin yan sa D naman kasi maganda tong kanan may dito eh, di ba? Hanggang dito yung sa Casio kasi hanggang ano lang, hanggang C lang ba 'yon? Tama ba? Confirm nga natin. Okay naman na to. Ayun oh. Ano to? Matrix. Ayun, ABC nga lang. Wawa naman. Ayun. So, kaya magkano tayo? Ayan na, store sa matrix D. I-compare natin yan sa matrix A, reciprocal mo lang. Parehas sila. Di ba? Hindi yung matrix D eh. Paano mo masabi? Eh, di i-minus mo. Matrix ans minus matrix D. Oh, ayun. Pareho sila, di ba? Zero. So, ayun. That's it for this problem. This one's involving matrix. Kung anong trip mo. Ah, ito, kaya naman kasi to kahit di mo isulat eh. Di ba? Kahit di mo isulat, mapapalabas mo yan. Caltech na lang. Pag ganyan problem. And that's it. Hope you learned something. Thank you.